Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ating pong talakayin, ito pong katanungan ni Jocelyn Campos. Makapagpatuyo ng sugat na mataas ang sugar. Mag-isang buwan na po yung sugat, di pa huri siya gumagaling. Baka matulungan nyo naman po ang aking tatay. So, si Jocelyn, meron siyang tatay na diabetic. Isang buwan na yung sugat niya ay hindi pa gumagaling. Paano daw po natin ito matulungan? Ngayon, ang tanong, bakit po yung pag mataas ang sugar ay mahirap gumaling ang sugat? Kasi pagka po kasi hindi controlled ang sugar niya, apektado yung sirkulasyon ng dugo. Mabagal ang takbo ng dugo, kaya napakahirap na makapag-deliver ng nutrients dun sa sugat. Ang resulta nito, ang injuries o yung sugat, ang paggaling niya mabagal o kaya hindi talaga siya gagaling. Kaya nga po yung sugar, no, nagko-cause ito din ng diabetic neuropathy, na apektado yung paggaling ng sugat. Kaya pagka infected yung sugat, kailangan magkaroon ka ng appointment sa doktor as soon as possible kasi baka magkaroon po siya ng ulcer or foot ulcer. Pagka nagkaroon siya ng ulcer, yung sugat niya, it takes time, at least about 3 months, at kailangan agad laging pinapacheck up yung sugat niya na hindi gumagaling. Ang mataas po kasi na blood sugar or blood glucose ay magdudulot ito ng mabagal na proseso ng paggaling ng sugat. Ang mahaba ng pagdurugo o pagkabulok ng sugat ay maaaring magdulot ng komplikasyon. Ang nakakatakot kasi po sa sugat, pagka matagal siyang nagdurugo at pwedeng mabulok yung sugat at magdulot ito ng komplikasyon. Mahalagang kumonsulta sa doktor upang masuri at malaman ang tamang pangalaga sa sugat ng iyong tatay, ang pagkontrol po ng blood sugar level at saka yung tamang nutrition at regular na pag-aalaga sa sugat ay mahalaga para agarang paggaling dito. Kayo po ay ni-invite ko na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo rin po yung bell para updated kayo sa aking bagong video. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-follow nyo lang po ako, like and share sa aking TikTok, ganun din sa aking Rear, para masundan nyo ang bawat araw-araw na paglilektura ko sa inyo, Monday to Thursday. Alam mo, mayroong mga potential causes ang sugat kaya hindi gumagaling, lalo na kung diabetic ka. Kasi pagka mataas ang blood sugar level mo, nasisira yung nerve at saka yung mga ugat, na kaya yung ability na magpagaling ka ng sugat, nadidelay. At dahil kasi nagkakaroon ka ng nerve damage. Kasi pagka mataas ang sugar level mo, nasisira yung nerve, nagiging dahilan ng diabetic neuropathy. Nagkukos ito ng numbness, tapos parang tinutusok-tusok ng karayom, at nawawala yung pakiramdam sa paa, at napakahirap na gumaling ang sugat. Ganyan ang resulta, hindi mo, dahil wala nga ang pakiramdam, hindi mo na-notice at saka hindi mo nagagamot, nadidelay yung healing kasi wala kang nararamdaman dun sa sugat na yon. Pangalawa, pagka mataas ang sugar mo, meron kang poor circulation. Nadadamage yung mga blood vessel mo, kumikipot yon, restricted ang blood flow pagka mataas ang blood sugar mo. Pagka nabawasan ng flow ng dugo at hindi nakapag-deliver ng oxygen at nutrients doon sa sugat, ay ang epekto nito, mabagal itong gumaling. At saka isa pa, pagka mataas ang sugar mo, humihina yung immune system mo at napakahirap sa katawan mo na labanan yung infection. At nagiging susceptible ka sa infection at nagkaroon ka ng further komplikasyon at nagkakaroon ka pa ng serious problem. At saka isa pa, pagka mataas ang sugar mo,
namamaga yung sugat mo. Kasi kasi mataas ang sugar, natitrigger yung inflammation. Kasi pag may injury ka, ang natural response mo inflammation. Kaya pagka meron kang chronic inflammation, nadidelay yung pagsara ng sugat. Mag-take kayo ng vitamin C at saka Super B complex para lumakas ang immune system ninyo, tumaas ang production mo ng white blood cells, makatulong sa paglaban sa infection, at ang vitamin C kinakailangan sa production ng collagen, ito'y protein kinakailangan para gumaling agad ang sugat. Ang collagen involved ito sa wound healing, blood clotting, and immune system. Napakahalaga nito para ma-maintain yung healthy skin. Kaya ngayon, pagka ikaw ay diabetic, bumababa ang production mo ng collagen, kaya mahirap gumaling ang sugat mo. So, mag-take ka ng vitamin C para tumas ang production mo ng collagen. At ganun din yung Super B complex, importante to keep us alive, for repair and reproduction and energy production. Mag-take ka ng Super B complex. Saka isa pa, para matransport yung nutrients at matanggal yung waste product sa ating sugat, ay mag-take po kayo ng vitamin C at saka Super B complex. Mag-take ka nito, pagsabay mo yung vitamin C at Super B complex, 30 minutes before breakfast, once a day ang inom. Nasabi ko po kanina, pagkat mataas ang sugar mo, nagkakaroon po ng swelling and inflammation. Pag nagkaroon ng swelling at inflammation, mahirap gumaling ang sugat mo. Kaya kailangan, kung gusto mong gumaling ang sugat mo, kailangan lagyan mo siya ng cold ice pack or cold compress. Maglagay ka ng yelo sa plastic, na yung sealable bag, no? Yung nasisealed na bag, plastic bag. Pagkatapos balutan mo siya ng tuwalya, tapos ipatong mo siya dun sa namamaga na sugat. At saka iseal mo yung bag at para sa ganon ay hindi tumulo yung tubig. I-wrap mo yung ice na nasa plastic sa towel at ilagay mo sa affected area. At saka yung paglalagay ng ice pack, nakakalis yan ng sakit, manhid, nare-reduce yung swelling and inflammation at nare-reduce yung bleeding. Kaya po yung pagka-diabetic ka, for proper wound care, linisin mo lagi yung sugat mo ng tubig na may asin. At pwede ka mag-apply ng antibiotic ointment, medication, once a day, recommended dapat ng doktor mo. Pagkatapos mag-apply ng antibiotic ointment, ito ay yung takpan ng gasa, malinis na gasa. Yan ang dapat mong gawin para hindi pasukan ng mikrobyo. Ang exercise like simple walking, no, yung galaw mo, napapabilis ang process ng pag-heal ng sugat. Kasi nga po yung paggalaw mo, pagkilos mo, ay nag-i-increase yung blood flow. Kasi yung paggalaw mo, yung physical activity na yon, nagpo-promote ng blood flow throughout the body, kasama na po yung injured area. At nag-i-increase yung blood flow, nagdi-deliver ng oxygen at nutrients, napakahalaga nito sa tissue repair and cell growth, leading to faster healing. At nakaka-reduce ng inflammation. Yung exercise kasi, meron siyang natural anti-inflammatory effect. Nasusuppress ng exercise yung production ng cytokines. Ito po ay isang pro-inflammatory. Kaya nagki-create ng favorable environment at for tissue regeneration, nare-reduce yung pagkakaroon ng peklat ng sugat. Kaya para ma-improve ang immune function mo, ang physical activity, nagpapalakas ng immune system, at very effective ito sa panlaban ng infection na prevent ang komplikasyon, at ito po ay nakakatulong sa healing process. At saka pagka gumagalaw ka, kumikilos ka, nag-i-increase yung collagen production. Yung collagen, ito po yung protein responsible sa mabilis na paggaling ng sugat mo. Iwasan mo lang yung unprotected standing for long period, tulad ng mga sales lady, security guard, and other profession
nagre-require ng prolonged standing, nadidelay yung paggaling ng sugat mo pagka ikaw ay nakatayo. Kaya yung matagal na nakatayo, ay ito po ay nadidelay yung paggaling ng sugat. Kasi kapag nakatayo ka sa mahabang oras, nababawasan yung blood flow. At saka kasi pag nakatayo ka pa, nababawasan yung blood flow sa lower extremities mo, kaya nare-reduce ang blood flow, nalilimitahin mo yung delivery ng oxygen na nutrients kinakailangan sa pagpapagaling ng sugat mo at nadidelay yung pag-alis ng mga waste product dun sa injured area. Kaya yung pagtayo ay nagkakaroon ng pressure sa paa, particularly sa sakong at saka pinakabola ng paa. Itong pressure na to, napipigil yung blood flow sa wound site at napapabilis yung tissue damage. At saka pagka ikaw ay nakatayo, napuprolong it leads to swelling in the feet and ankle, nagkakaroon additional pressure sa sugat at napipigil ang paggaling. At saka pagka matagal ka nakatayo, nagkakaroon ka ng skin breakdown. Yung constant friction and pressure mula sa pagtayo, naiirita at nadadamage yung balat at susceptible pa kayo sa infection and further delaying healing. At pagka ikaw matagal na nakatayo, nakakaramdam ka ng pain and discomfort kasi po yung pagtayo, ang sugat mo ay nagiging masakit, uncomfortable ka, at saka nare-reduce yung mobility mo and activity at napipigil yung healing mo. At saka pag may sugat ka, gumamit ka ng antibiotic ointment or cream para ma-prevent yung infection, nagpo-promote ng healing. Maraming iba't ibang uri ng antibiotic ointment ginagamit sa antibiotic wound care. Kaya ito pong mga antibiotic ointment, ito po ay reseta ng doktor nyo. Kaya ngayon, yung oxygen-rich blood ay napapabilis yung healing ng sugat. Na-stimulate kasi yung growth factor and stem cell para ma-repair yung damaged tissue. Kaya po yung mga kailangan nyo po na yung po bang nahahanginan, no? Kasi yung sugat, dati yung sugat, tinatakpan na mabuti. Kaya kailangan daw po yung sugat na-expose nahahanginan. Kasi kapag kulog na kulog po yung sugat, mahirap itong gumaling. Kailangan po yung sugat, ito ay na-expose siya, no? Malaking tulong po yung limbawa yung paghinga ng malalim, huminga ka ng malalim. Kasi pag humihinga ka ng malalim, yung breathing exercise, nag-i-increase yung oxygen intake and nag-i-improve yung lung capacity mo. Kaya pagka ang respiratory health mo ay maganda, nabe-benefit ka sa wound healing kasi pag humihinga ka ng malalim, maraming oxygen kang nalalanghap, sumasama sa circulation ng dugo, mapabilis ang paggaling mo. Yung oxygen-rich environment ay mag-spend ka ng outdoor, natural environment, yung mataas ang oxygen level, tulad halimbawa dun sa malapit sa waterfalls, nasa tabi ka ng dagat, nasa marami kang halaman, maraming puno, maraming mga bulaklak, no? Kaya po ito very significant, nagko-contribute po sa healing ng sugat pagka kayo ay nasa oxygen-rich environment. Hindi katulad sa Metro Manila, polluted, siksikan, walang enough oxygen, mahirap kang gumaling. Pero kung ikaw ay mahangin yung kapaligiran mo, ito pong high oxygen level ay siyempre nagpo-provide ito ng high oxygen level sa katawan at nakakatulong ito sa paggaling ng sugat mo. Kumain ka ng mga oxygen-rich food, katulad halimbawa ng green vegetable, mga citrus fruits, mayaman sa antioxidant, at ito pong, sabi nga, not indirectly nag-increase ng oxygen level, pero itong mga pagkain na to, nagko-contribute ito sa optimal healing. Yung oxygen-rich food na yan, ay ito'y mayaman sa antioxidant, at nagsusupport sa healthy oxygen na magamit ng ating katawan.
Kaya, malaking tulong po yan, no? Huwag ka masyadong kumain ng mga sweets, no? Tapos yung mga fatty foods. I-lessen mo din yung red meat na kinakain mo. Meron po tayong oil na crystal oil, concentrated plant extract yan. Ako po lagi kong ginagamit yan, nakakaalis ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Lalo na kung matutulog ako, hinahaplas ko sa dibdib ko, sa lalamunan ko, sa sintido ko, sa braso ko. Pagka merong pain or inflammation, muscular pain, pinapahid ko yung crystal oil na yan. At nai-improve yung sleep quality ko, nare-relieve yung headache ko, tsaka yung dizziness. Nakiklear yung congestion sa ilong, sa respiratory health ko. Kaya natural remedies yan sa mga may asthma, nakakapagpaluwag ng hininga. Kung ikaw ay napaso, nauntog, pwede ka mabukulan, pahiram ng crystal oil. Kung meron kang digestive problem, kinakabag ka, nagkakaroon ka ng stomach cramps, nagsusuka ka, masakit ang tiyan mo, bloated, nagdidysmenorrhea ka, pahiram ng crystal oil. Di ka rin kakagatin ng labok, di iwas dengue. Pagka kinagat ka, nangate, pahiram ng crystal oil, tanggal ang kate. Meron tayong supplement din, yung activated charcoal. Ginagamit na to ng 4 centuries sa kanyang medicinal properties. Merong antibacterial properties yung activated charcoal. At ito po ay nakakapatay ng mga bakterya sa bituka. At nagkakaroon reduction of inflammation. Kaya kung kayo po ay merong mga harmful substances sa bituka, nagtatai ka, at na-food poison ka, inom pa na activated charcoal. Maganda yan sa kinakabag, bloated ang tiyan mo, masama ang tiyan mo, ay uminom ka na activated charcoal. Pangalis din yan ng pagkalasing, gamot yan sa drug overdose. Kaya kung nag-LBM ka, maganda mag-take an activated charcoal, nare-relieve yung kabag mo, yung bloating mo, nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Nakaka-reduce ito ng bad breath, nag-absorb ito ng bacteria at toxin mula sa bibig mo. So, yan ang mabibili niya sa patnubay. Anong natural way para mag-increase yung oxygen delivery sa sugat? Regular exercise and maintain your healthy diet. At syempre, i-manage mo yung stress, nag-i-improve ito ng circulation and oxygen delivery. Ang pag-aalaga sa sugat, panatili mo yung sugat mo na malinis and moist, no? Para ma-reduce yung inflammation. At saka, kailangan meron kang enough vitamin C, zinc, bromelain, sumusuporta sa natural anti-inflammatory response. Kaya po ngayon, para mag-improve ang immune function mo, yung tinatawag nating oxygen, no? Para labanan ng infection, kailan nabubuhay ka sa environment na yung bang malakas yung hangin, mataas ang oxygen level. Malaking tulong po ito sa pagpapagaling ng sugat po ninyo, no? Kaya kung diabetic ka, mag-take ka ng mga gamot na pinrescribe sa ng doktor at kumain ka ng healthy diet, i-focus mo yung prutas at gulay, lean protein, limitahin mo yung processed food, sugary drinks, and healthy fat, no? Yung exercise regular, at least meron kang 30 minutes kahit na walking exercise lang everyday. I-monitor mo lagi yung blood sugar level mo kasi pag na-monitor mo yung blood sugar mo, na pipigilan mo yung pagtaas ng blood sugar mo. Kasi ang pag-control ng blood sugar level, nag-i-improve yung healing. Mabilis gumaling ang sugat mo pag controlled, monitored ang yung blood sugar. Kaya nga po, inuulit ko para ma-promote na madaling gumaling ang sugat sa diabetic, laging malinis ang iyong sugat, malinis sa tuyo, at elevate mo yung affected area, huwag nakababa, na dapat mataas kaysa sa puso mo yung sugat mo. Iwasan mong magkaroon ng pressure sa sugat mo. Inspect mo lagi yung paa mo, daily, anumang sugat, anumang sore or blister. Magpa-check up ka sa doktor mo regularly. Ang omega-3 fatty acid po, maganda to sa pagpapagaling ng sugat kasi yung omega-3 nakaka-reduce ng inflammation. So, ito meron siyang anti-inflammatory properties, nare-reduce yung chronic inflammation, at nag-i-improve yung blood flow. Omega-3 kasi nag-i-improve ng blood flow, nare-reduce yung blood viscosity,
nagpo-promote ng vasodilation, na e-enhance yung oxygen and nutrients delivery sa wound site. Kaya napakahalaga nito sa pagpapagaling ng sugat at na-enhance yung collagen production. Yung omega-3 kasi nakakatulong sa production ng collagen, isang primary protein responsible sa wound closure and tissue repair. No, kaya ang omega-3 fatty acid nagpo-promote ng wound healing, nagpi-prevent ng infection, napapacilitate yung tissue regeneration. Ang omega-3 fatty acid napipigilan yung foot ulcer and other complication related sa poor wound healing. Kung gusto nyo magpa-deliver nitong mga health products natin, mag-chat lang kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay nyo lang po yung pangalan nyo, yung address nyo, yung CP number ninyo. Cash on delivery ito, i-charge sa nyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Psalms 34 verse 18. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ng Panginoon, agad itong malulunasan. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Kaya nga po ang Psalms 34 verse 18, ang emphasis po nito yung God's love and mercy for humanity, especially yung nakakaranas ng paghihirap. Meron divine intervention, ang Diyos po, meron siyang active involvement sa human affair. Nag-o-offer siya ng tulong at guidance sa gitna ng mga challenges sa buhay. Merong hope and salvation, nagpo-provide ng assurance ang Diyos na ma-overcome natin ang mga obstacle at magkakaroon ng complete restoration and peace kung tayo po ilalapit. Kaya ang message po ng 34 verse 18 ng Psalms, merong hope and comfort doon sa nakikipaglaban sa kanilang emotional difficulties, nagre-remind sa atin, hindi tayo nag-iisa sa ating pakikipagpunyagi, kundi merong support and guidance through life's challenges. Yan po ang magandang message ng Psalms 34 verse 18. Magandang gabi po, nawa ang pagpapala at nubay na Diyos ang sumatin, and God bless us all.